Pag-usapan na natin, sige simulan na ho natin yung banatan. Pag-usapan ho natin kasi si Pangulong Marcos may banat na naman siya. Aba, this time talagang galit na po siya. Galit na galit na. Talagang tumaas na boses niya. For the first time, tumaas ang boses ni Marcos, ha. Eh, di ba, alam naman natin yung parang ano yun eh. Chillax lang yun eh. Yung parang, alam yun chillax lang na presidente si Marcos eh. Ngayon biglang nagagalit na. Kaya lang, parang yung kinagagalitan niya, parang medyo wala sa lugar sa tingin ko. Bakit kanyo? Papaliwanag natin yan ha. O, pasok, pasok, pasok. Ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga may kinalaman sa kasunduan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China na tinawag niyang secret agreement. Naku, secret agreement pero nalaman niya. So hindi na secret yun, di ba? Anong klaseng secret yun? Nalaman ng taong bayan, secret. Ano ba naman yan, Pangulong Marcos? Oo. Hindi na secret yan. Yan ang pag-amin ng Chinese Embassy na meron talagang nangyaring gentleman's agreement sa administrasyong Duterte. Tapos, itong si Sumulsol, yung China. Akala ko ba, galit na galit kayo sa China. Akala ko ba, demonyo mga incheck. Tapos biglang magpapaniwala naman pala kayo sa sasabihin niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Mas lalong nakumbinsi si Pangulong Bongbong Marcos na sikreto ang nangyaring gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China, kaugnay sa paghahatid. Alam mo, sa totoo lang, nakakairita yung salitang secret, Binunyag daw ng Chinese yung secret agreement. Kung secret talaga yan, sinikret sa taong bayan, sinikret sa publiko, so ibig sabihin, itinatago. Eh bakit sasabihin sa publiko kung secret? Di ba? Anong kalokohan ito? Ng supply sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Show. Kasunod yan ang pag-amin mismo ng China na meron talagang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Chinese Embassy na buong gentleman's agreement sa administrasyong Duterte. Alam mo, etong mga inchik na to, tinatarantado lang kayo niyan. Pinakita ko na ho yan sa news sa Inquirer, 2013. Meron ng agreement between Pinoy and the Chinese ambassador. May sikreto na, nasa Inquirer ho yan. I-google nyo, wag ho kayong tatanga-tanga. I-google nyo naman. Minsan, alam mo, simpleng Google na lang, di nyo pa ginagawa. Pasensya na pero ang simple-simple nun, meron dun agreement, nasa Inquirer 2013. Merong agreement doon na hindi magdadala tayo ng pang-construction doon sa Ayungin. So, paano nangyaring kay Duterte yan? Anak naman ng putya, oo. Kayo na mga PCO, ang dami, laki-laki ng budget nyo. Ibigay nyo na lang sa akin kung hindi naman pala kayo magre-research at hindi nyo ibibigay sa presidente. Napapahiya yung presidente sa ginagawa nyong yan. Mantakin mo, hindi niya alam. Panahon pa ni Pinoy, may agreement na yan. Kaya nga ang sabi ni Pangulong Duterte, status quo. As is, where is, ibig sabihin, tuloy-tuloy lang kung ano yung naging kausap agreement before. Lahat yan nasa balita, pinoint out natin yan. Anto, ulit-ulit? Dapat dito magalit si Libayan Kasi paulit-ulit Simpleng bagay, di nila lang i-review. Patuloy raw yan sa unang bahagi ng termino ni Marcos hanggang sa noong February 2020. Tapos magpapaniwala kayo dito sa Chinese Embassy na to. Siyempre, akala ko ba sila kalaban? Siyempre, pag-aawain kayo niyan. Ganyan ang mga kalaban, lalo ng mga chismosa. Di ba? Para pag-awain kayo, magchichismisan, sasabihin dito, alam mo ba, sabi ni ganito yung sinabi. Pero wala naman talagang sinabi. O nandiyan pa si Marisol, dadagdagan, di ba? Marami yan sa Mocha Girls. Yung chismoso, tsaka kaya nasipa yung mga animal na yun Kasi nga, chismoso, tapos may gagatong, di ba? Alam mo, uso na yan Tapos naninibala pa kayo sa mga inchik na yan, yung mga, naku po, syempre, ginugulo na lang tayo niyan. Di ba? Para pabayaan natin para mag-away-away tayo. Para naman ninyo nakalimutan yung salitang divide and conquer. Di ba simpleng bagay
Ako po, tuloy natin, tuloy natin. 3, hindi na raw ito sinunod ng ating gobyerno. Dahilan ng pagtaas ng tensyon sa teritoryo. Ang pahayag na yan ng Chinese Embassy, taliwas sa sinabi ni Duterte na walang kasunduan, kundi status quo lang na ang ibig sabihin ay pagpapanatili ng nakagawian sa Ayungin Shoal. Ang problema, verbal lang daw ang naging kasunduan. Bagay na ipinagtataka ni Pangulong Marcos, lalo O ito ha, tingnan nyo tong bagay na to. Dito, kinontradict niya yung sarili niya. Sabi niya, kinakataka niya, bakit daw walang dokumento? Kinakataka niya, walang dokumento. Tapos sinasabi niya, napaka-imposible naman nun. Abogado si Pangulong Duterte, tas walang dokumento. Sinagot mo na yung tanong mo. Ibig sabihin ng walang dokumento, walang naganap na pag-uusap na beyond doon sa sinabi ni Pangulong Duterte. at walang bilin o banggit man lang daw ang nakaraang administrasyon tungkol dito. Hindi ko nga maintindihan. O Very talagang experienced lawyer si President Duterte. sinagot mo na yung tanong mo. Hindi mo maintindihan. Very experienced lawyer si PRRD and yet walang document. You answered your question. Diba? Bakit? Simple lang. Dahil wala. Dahil wala namang usapan. Nagpapaniwala ka sa mga inchik na yan. Ang abogado, lahat gusto nila nakasulat lahat. Alam mo pala eh. Alam mo pala eh. Mga abogado gusto lahat nakasulat. Lalo na kung presidente ka. Lahat siya nakasulat. Tapos wala. Tapos maniniwala ka ngayon sa dikta ng mga inchik. Di ka lang pala tuta ng Amerikano. Tuta ka pa rin pala ng inchik. At dapat hindi ka nagpapaniwala, Mr. President. Kasi ginugulo tayo mga Pilipino. Walang nakasulat na kahit isang papel. Bakit walang video? Bakit walang video? Oo nga naman, tama nga naman. Bakit walang video? Ako, yan din ang tanong ko, bakit hindi pa lumalabas yung video? Sinasabi nung isang vlogger dyan, di ba? Announcement, nothing. Bakit hindi nila sinabi? Deliberate yung hindi sinulat. Deliberate yun. It was decided in the last administration that we will not record this. It was decided in the last administration. Alam mo, Mr. Marcos, sa totoo lang, medyo sablay. Sablay talaga itong banat mo to. Pasensya ka na, ha? Sablay. Alam mo kung bakit? Nagre-react ka sa chismis. Nagre-react ka sa mga assumption mo. You are just assuming that there is something na nangyari. Wherein, sinagot na kahapon, nagpa-press-con na si Pangulong Duterte. Paulit-ulit niya sinabi. Paulit-ulit yung tanong para siguraduhin na, di ba yung mga media doon, paulit-ulit yung tanong, paikot-ikot. Pero hindi ho nalito si Pangulong Duterte at hindi siya nagbabago ng statement. Paulit-ulit niya sinagot, consistent, that there was no agreement. Ang meron lang kung ano yung dating agreement at status quo. Diba? Napakalinaw nun. Mr. President, wala ho bang nagpakita sa inyo nung press ko na yun? Yung mga balalay nyo, mga puro gunggong. Puro mga walang silbi. Yung lalo na yung mga nasa PCOO. Dahil sa katarantaduhan nyo, pinapahamak nyo yung presidente. Yan tuloy, nagsasalita yung presidente parang walang alam kasi hindi nyo man lang ini-inform na sumagot na si Pangulong Duterte na walang agreement. Ako naman, kayo mga nasa PCOO, sayang ang pera ng taong bayan sa inyo. Ginagastos nyo lang siguro sa mga kabit nyo, mga animal kayo. We will not announce it to the Filipino people. Therefore, it is a secret agreement. Ayon kay PBBM, hinahabol na niya mga opisyal na may kinalaman sa anyay secret. Grabe yung mga term na ginagamit ng media. No? Tsaka yung quote na, feeling ko may nagturo dito kay PBBM. May nagturo dito na talagang he is declaring a war against Duterte. I don't know if this is timing para sa maisog rally bukas. Pero halatang may nagturo sa kanya dito, gumagamit na hahabulin ko yung mga parang nakipag-usap sa China. Dito talagang,
Maniwala kayo sa akin, itaga nyo ito sa bato. Kung ayaw nyo sa bato, sa puno nyo itaga. Itaga nyo ito. Kakasuhan to. Kakasuhan ni Marcos to si Duterte. Tingnan ninyo. Sigurado ako bago mag-2025, kakasuhan to. Idadamay na yung mga kaalyado ni Duterte. Secret agreement. At may mga tanong ang Pangulo na dapat umanong masagot ng mga sangkot sa naturang kasunduan ng nakaraang administrasyon. What did you agree to? Wala ang agreement. Mais, ano yung pinamigay ninyo? Walang Bakit pinamigay. nagagalit sa atin ng mga Hindi. kaibigan natin sa Siopa China? o siomay, yun lang ang pinamigay. Siyempre, pinakain yung Chinese ambassador ng Chinese, so binigyan ng siopa o siomay. Yun lang yung binigay. Walang binibigay na, di ba sinabi nga ni Pangulong Duterte? Ano sabi ni Pangulong Duterte? Walang nawala. Tanungin kita, Mr. President. Ito siling question. Meron po bang nawala na lupa o land na natag ngayon? Uy, bakit? Chinese na nandun. Wala. Panahon ni Pinoy, meron. Diba? Yung umatras tayo nun dahil sa dikta ng Amerikano, pinatras tayo. Tapos nakapag-build sila ng parang base nila doon. Panahon ni PRRD, walang ganyan. May nakita kang nila na before PRRD, wala nang nakalagay na structure dyan. After PRRD, nagkaroon ng structure. Wala. Ikaw ang makakasagot nun. Ikaw ang presidente ngayon, hindi si Duterte. So, ikaw ang makakasagot kung meron o wala. Eh, wala eh. Walang nawala. Ay, naku naman, Mr. President. Oo. We need to clarify the situation because nalalagay ang Pilipinas sa alanganin. Kabilang sa mga pinagtanungan niya si National Security Advisor Eduardo Año na dating DILG Secretary. Tapos, ang dami mong tinatanong, Mr. President. Ba't di mo na lang tanungin si Pangulong Duterte? Sigurado naman ako may contact. Ito, bigay ko sa iyo yung number. Para sa iyo, tawagan mo na ng diretso yung assistant niya. Pwede mong itanong. Ha? Tatay D, meron bang kang binigay sa Chinese? Totoo ba yung sinasabi niya? Kasi alam mo, ganito ginawa sa atin ng mga China eh. Nagkwento ng kung ano-ano, tapos ikaw pinaniwalaan mo. Di ba? Ganon yun sa mga magkakaibigan eh. Kunwari, may magkaibigan, tapos may isang amuyong, biglang bubulong doon sa kaibigan. Ay, alam mo ba yung best friend mo? Binabanatan yung jowa mo. Ikaw naman, tatanga. Hindi ikaw tanga, yung jowa. Bigla maniniwala ka. Eh, yung pala, kaya pala sinasabi, chinichismis yun. Eh, dahil inggit lang. Diba, ganun ang mga inggitera eh. Chismosa eh. So, inggit lang. So, kakausapin ka, sisiraan yung dalawang mag-best friend para mag-away sila. Tapos, kayo na ngayon na mag-best friend. Diba, ganun ang siraan yun eh. Tapos naniwala ka naman. As simple as, di ba, communication is kailangan kung talagang may narinig kang hindi maganda, dediretsuhin mo, paprangkahin mo, uy, totoo bang sinabi mo to? Totoo bang ginawa mo to? Ba't di mo gawin kay Presidente? Is a relationship nga, any relationship, even families, nag-aaway because of miscommunication. How much more kung bansa ang responsibilidad mo? Ayaw mo man lang magtanong ng diretso kung sino-sino amuyong ang tinatanong mo. Kung sino-sino dyan. E akala ko ba this is a secret agreement between PRRD and Xi Jinping? So the only person who would know about it is si Pangulong Duterte. Bakit di mo tanongin ng diretso? Ba't paikot-ikot ka pa? Kung sino-sino pa tinatanong mo? Ano ba? Natatakot ka ba kay PRRD? Ang bait-bait yung tao na yun eh. Pero sagot daw ni Año sa Pangulo, hindi siya kasama sa diskusyon. Giit naman ni Pangulong Marcos, handa siya makipag-usap kay Duterte tungkol sa naturang O bakit ang tagal? Handa ka makipag-usap pero hanggang ngayon di pa kinakausap. Ilang beses mo na sinabi yan. Handa ka makipag-usap. Handa ka makipag-usap. Ayan yung kapatid mo. Di ba? Feeling close sa mga Duterte, si Amy. Bakit di mo gamitin yung kapatid mo? Uy, kausapin mo nga yung mga Duterte. Tanungin mo nga kung ano ba talaga yan. Ano pagsilbi niyang kapatid mo? Na putak ng putak dyan.
secret agreement basta't ibigay sa kanya mga dokumento para mapag-aralan din niya. Ipinagkibit-balikat lang naman ni Pangulong Marcos ang hirit ni Duterte na crybaby siya at lagi raw umaasa sa Amerika. You know, to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. That means Mr. President, when you say crybaby, it doesn't mean literally umiiyak. Kasi may mga crybaby dyan na hindi nga umiiyak publicly, pero sa loob mahina. Hindi ko sinasabing ganun ka ha, pero yun ang ibig sabihin ni Pangulong Duterte ng crybaby. Hindi ibig sabihin literal na umiiyak ka sa publiko. Maaaring sinasabi niya ay mahina ka nila lang. Yun ang ibig niya sabihin. So medyo maliho yung dahilan nyo na hindi ako crybaby. Did you see me cry? Hindi ho ganun yun, Mr. President. Parang medyo masyado nyo namang mababaw ng explanation nyo. absolutely nothing to me. The former president is a highly experienced lawyer. He should know that ad hominem attacks like that are really have no place in this kind of very important and very precarious, rather. Pasensya na po kayo, Pangulong Marcos ha. Ginagalang ko po kayo pero sablay na naman po yun. When you say ad hominem, ibig sabihin no, may tira na walang kinalaman doon sa argumento, sa issues. Halimbawa, yung hirit nitong isa dito, sabi niya, tanggalin mo nga yung sombrero, upaw ka naman. Anong kinaugnayan nung pagiging upaw ko sa issue? Wala. Yun ang ad hominem. Yung sinasabi ni Pangulong Duterte na crybaby, hindi ad hominem po yun. Ang ibig sabihin niya nun, you are weak and you are just following the Americans. Hindi ad hominem yun, Mr. President. I'm sorry to disagree with you. Minsan talaga, medyo yung comprehension nyo, medyo pang, ayoko na lang sabihin na pang grade 2. Ayoko sabihin yun pero wag ko na lang sabihin. Discussions. At sa kabila ng banggaan ngayon ni na Pangulong Marcos at Duterte, kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. I don't consider him a political enemy. It takes two to tango. I don't consider him a political enemy. But kaya siya gumagamit ng mga English na parang walang kinaugnayan doon sa sagot niya. No? It takes two to tango. He is not my political enemy. Oo, pwede pa yung he is not my political enemy. Pero it takes two to tango. Anong relate nun? Doon sa example mong yun. Sa bagay. Hindi, ito, sa bagay. Yung mga tanso, tanga naman Basta, kasi sa mga tanso, bilib na bilib basta nag-English ka Kahit walang relevance doon sa sinasabi. Ang mga tanso, mapansin mo, ang hilig nilang gumamit ng English na wala namang kinaugnayan talaga sa statement. Di ba? Kaya, I understand. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Ayan. So, ayan po yung balita na yan. Alam nyo, ito lang masabi natin dyan. First, ang option ay hindi niya talaga napanood yung press con ni PRRD or walang nagsabi sa kanya na may sinagot na si PRRD. Or two, umiiwas siya. Sabi ko nga iwas pusoy. Bakit kanyo? Kasi alam niyang magkakagulo na between China and Philippines. Tingnan niyo ginawa ng Amerika. Diba? Kesyo, ngayon daw, ang dami-dami ng Navy ships ang China. So mukhang magkakabombahan na talaga dyan. So ano ibig sabihin nun? Kesa nasisihin siya dahil sa mga ginagawang pang-aajit niya dito sa China, kesa siya ang masisi, itinuturo niya na ngayon si Duterte. Kasalanan kasi ni Duterte. Kaya nagkaganito tayo. Diba? Kasi alam niyang makikita niya na siguro na magkakagera na.
O may plano na sila ng Amerika na girahin tong China. So para kunwari, wala siyang kasalanan dun sa pagpo-provoke sa mga sitwasyon, eh, ituturo niya na ngayon kay Duterte. Di ba? Na may kasalanan si Duterte. Number 2 yun. Number 3, eto maaaring kaya niya sinasabi to, this is a pre-mind conditioning. Walang ganun. Mind conditioning lang. Ulit-ulit. Mind conditioning na to sa mga tao para pag kinasuhan si Duterte at sabihing traidor sa Pilipinas. Tandaan nyo, treason, yung sinasabi nga, di ba? I-google nyo. When you say treason, nag-traidor. Okay? Nag-traidor at nagkaroon ng gera. Yun ang definition ng Constitution about treason. Ibig sabihin, nagkagera dahil sa action during that gera, dahil doon sa action na yun. So, pwedeng yun ang ikaso kay Duterte. Treason. Di ba? Pag pumutok yung gera, sasabihin nila, nag-traidor si Duterte. So, feeling ko, maaring yun. Kaya tatlo yan. Mamili kayo, A, B, C, D. Tatlo nga, A, B, C, D. A, B, C lang pala. A, B, C. A, walang nagsabi sa kanya na sumagot na si Duterte. B, ito po ay iwas pusoy na. Gusto niya na umiwas pusoy. Di ba? Or C, para kasuhan si Duterte in the future. Alin doon sa ABC na yun? Or D, all of the above. Mamili kayo, A, B, C, D. Di ba? Ayun na ho, anong tansyan nyo. Kasi ganun eh. Mukhang lumalabas, talagang idinidiin na si Duterte. Ikaw ang may kasalanan, kaya tayo nagkakagulo. Kaya nagkakaagawan dyan, ikaw ang may kasalanan. So, mukhang kakasuhan. Di ba? Or B, ayaw niyang masisi pagka nagkagera. Ang palusot niya, kasalanan ng mga Duterte ito, kaya tayo nagkagera sa China. Naku po. Totoo ba yung balita na yung sarado airport sa Davao? Is that true? Ganun ba sila ka-desperado? Yun nga natin. O chismis na naman yan. Tangin, huwag niyo akong chinichismis na galing kay Maharlika, ha? Huwag niyo akong dito, ginaganyan na mga chismis, ha? Pag hindi totoo yan, ha? Huwag kasi yung mga ganyan-ganyang balita, sabi ni vlogger na ganito. Huwag ganun. Ay, ng putang inang yan. Ayan na naman pala yung chismis na yan eh. Sino na naman galing yan? Ay, bida-bida na naman. So, saan nyo na naman nalaman yan? Na sinasara yung airport sa Davao. Galing na naman sa chismosa. Sa Davao News, totoo ba yan? Dapat pumunta ang SMNI doon kung talagang totoo yan. Baka na naman yan, chismis na naman yan, ha? Nasa Davao ka ba? Wala ako sa Davao, kaya nga tinatanong ko sa inyo. Kasi wala sa balita. Tanungin natin si Coach Oli tsaka si Boss Dada. Tawagan natin tong dalawan to. Sigurado ako kumakain na naman to eh. J. Guevara, tara na. Akala ko ba pupunta tayo? Ayan. Oh. Bukas po ang airport ng Davao City. May inaayos lang kanina. Kaya na sinasabi ko sa inyo eh. Huwag kayo nag-aano sa balita na fake news naman.
Ang iintitigas ng ulo ninyo eh. Huwag kayo nagpapaniwala basta-basta. Basta galing kay Maharlika, pagdudahan nyo. I-double check nyo. Kasi ang daming balita niyan minsan na ano eh, na chismis lang eh. Tapos gagawa natin ng istorya para lang masabing may content. Ayun na, tumatawag na to, dalawang to. Hello? Totoo ba sarado daw yung Davao Airport o chismis na naman to ni Maharlika? O, putang. O, sinabi ko na eh. Oo, kaya ang dami nagko-comment dito eh. Putang inan talagang yun. Chismosa. O, sige, sige. Naka-live ako. Oh, paano daw magsasara yung Davao Airport? Nakalapag nga yung dalawa. Ay, ito si Dada oh. Sa Davao. Ayan o, huwag pong maniwala. Sabi nito isa, huwag pong maniwala. Bukas pong airport Davao City. Kasi yan ang sinasabi ko sa inyo. Alam niyo kung bakit? Huwag ko kayong tatanga-tanga, mga tanso. Nabudol na nga kayo nun, papabudol na naman kayo. Anong epekto nun? Na dahil sa chismis na yan, yung iba matatakot pumunta doon para sumama sa rally. Sabi ko sa inyo, ako duda na ako na Trojan horse yung babae na yan eh. Putak ng putak. Tingnan nyo, anong magiging effect nun? Sarado na yung Davao Airport. So, hindi kayo pupunta. O di nabawasan ng taong pupunta ngayon sa Davao. Di ba? Huwag kayo nagpapaniwala kasi ang ina, tagal, binudol na nga kayo nung papabudol pa uli kayo. Ay naku, wag ganun, ha? Minsan gumamit din kayo ng common sense. O sabi ni MJ, hindi sarado, kararating lang niya. Ito na nga nagsabi na nga eh. Di ba? May inaayos lang daw po. Ayan madaling araw, 12:30 to 4. Pero ngayon okay na. Masyado tayo eh. Yan ang hirap sa inyo. Parang si Rocky, putak ng putak. Isa pa yan, Boss Randel. Ito ang masasabi ko sa inyo ha. Galit na galit kayo pag ang kalaban gumagawa ng fake news. Pag ang mainstream media gumagawa ng fake news. Tapos tuwan-tuwa kayo pag yung kasamahan natin kuno ang gumagawa ng fake news. Di double standard kayo. Ang fake news kahit saan manggaling yan. Whether kasamahan mo yan o yan ay kalaban mo. Pag fake news yan. Huwag kang ganyan. Huwag ka rin ganyan dahil hindi tanga ang mga banateros. Ha? Hindi tanga ang mga banateros. Huwag nyo kami igaya sa mga nabudol. Huwag nyo kami igaya sa inyong mga tanso na hanggang ngayon, tanga pa rin. Yan ang lagi nyong tatandaan. Kayong mga tanso, nagpaloko na nga kayo doon sa mga vlogger ninyo na ngayon kesyo bumaligtad. Magpapaloko na naman kayo. Tanga na talaga kayo. Araw-arawin nyo ng pagiging tanga. Ikamamatay nyo na yung pagiging tanga. Siguro bago kayo mamatay, tatanong nyo pa sa sarili nyo, mamamatay na kaya ako? Tanga. Wala ka nang dugo. Mamamatay ka na. Tanga ka pa rin. Dapat huwag ka magpapakatanga. Matuto naman tayo. Naka-live si Boss Dada para masabi niya na, oo, ayan, manood na lang kayo kay Boss Dada, ha? Sabi nito, bagamat hindi natin, ito, basahin natin to, maganda yung mga ganyang punto kahit disagree. Bagamat hindi natin nais ang pulisiya ni PBBM na pabor sa Amerika, ngunit kailangan natin mag-ingat sa mga paratang na maaari natin ibato laban sa administrasyon. Yan yung gusto ko. Yan yung hindi totally uma-agree sa atin, pero may logic. Diba? Ay, nako. Sayang naman talaga. Makita ko sana Banateros sa Pilipinas. Oo. Pasensya na po, hindi po ako makasama ha. Kasi medyo may katandaan na po ako. Medyo hindi na kaya ng katawan kong biyahe ng biyahe. Unless Japan yun. Doon, kahit ba tayo lang biyahe. Biro lang po. Sabi nito, 4 hours na may inaayo sa Davao City Airport, pero bukas po ang airport kanina. Yun na nga, alam mo, Guardian Mindanao, buti na andyan ka. Kasi alam mo,
Hindi tayo dapat yung ganun eh. Yung may nangyari lang na, kukulayan na kaagad natin. Alam mo ba, pinasara yung airport ni Puting Ahas. Ay, mali. Ni Ma'am Shi. Lahat lang kinukulayan natin eh. Dapat doon lang tayo sa totoo. Tulad nito, ito, totoo ito. Yan, totoo yan. Ni Nice Fora Pampanyas, nagpakulay, yan ang mga totoo. Di ba? Alam nyo, pagpasensaan nyo na kung bakit ako galit sa mga ganyang fake news. Basta ako, ayoko talaga sa fake news. Whether it will help my cause or it will not help my cause. Basta ang fake news sa akin, fake news. Kahit kanino pa nanggaling yan. Naintindihan nyo? Kahit kasama ko. Kung si Boss Dada, mag-fake news. O si Coach Oli, mag-fake news. Pagagalitan ko sila. Pagsasabihan ko sila. Hindi tama yan. Hindi ka gagawa ng mag-iimbento ka para siraan mo lang yung kalaban. Hindi ganun dapat. Di ba sinasabi ko sa inyo, there are only two ways in this world. Man's way and God's way. Gamitin natin yung God's way in fighting corruption, in fighting against injustice. Huwag tayong gagamit ng man's. Kasi sinasabi ng iba, hindi, labanan ng propaganda to. Gago kayo na lang. Hindi ako nakikipaglabanan ng propaganda. Ang aming mga banateros, truth and justice. Yung katotohanan lang. Yun ang ating gagamitin. Gagamitin natin panlaban sa kalaban ay yung totoo. Kasi yung fake news, nabibwisit ang tao dyan eh. Sharon Portit, salamat po. Ayan, ang mga nagpapakulay. Yan ang mga tunay. Banat by Blurred ka. Japanese po ako eh. Elizabeth Gash, salamat po . Ay, grabe naman. Grabe naman yung mga nagpapakulay dyan, nagpapakape. Gina Estrobor. Saan na yun? May nabasa ako dito. Again, bukas po. Ayan, ang Davao City. Kaya nga isipin nyo to Bakit may nagpakalat ng ganyan? Alam nyo kung bakit? Kasi ayaw nilang pumunta ang tao sa Davao Airport. Trojan horse siyang vlogger na yan. Maniwala kayo sa akin. Itaga nyo sa bato. Trojan horse yan. Grabe naman to si Gemma. Nagbigay ng super sticker. Hong Kong 8 Hong Kong dollar. Diba? Ang lulupit na mga ayan. Pagpasensya, si Trixie andun din sa Tagum, walang sinabi na sarado ang airport. Yun nga, Janjan TV, di ba? Sana wag tayo masyado magpapaniwala. Wala yun Alam nyo, hinaluan tayo ng ahas dito. Maniwala kayo sa akin. Yan si Maharlika, hindi mapapagkatiwalaan tao yan. Pasensya na pero totoo. Hindi mapapagkatiwalaan tao yan. Hindi Duterte supporter yan. Ito lang ang Duterte supporter. Duterte supporter tayo. Yun lang. Solid. Huwag tayong maging Maharlika supporter. Magkaiba yun. Magkaiba tayo ng pinaglalaban. Ma'am Z, salamat po. Ingat kayo. Grabe naman, Boss Randel, yung revelasyon mo. Ingat kayo kay Maharlika, lubog na sa utang yan. May tama ka dyan. May tama ka, Boss Randel. Uy, kinakamusta ka pala ni Chloe. Sabi ni Chloe daw, Ninong? Ingat kayo kay Maharlika, lubog na sa utang yan. Sabi pang kasong kakaharapin yan Kaya for the content yan Ito sabi nito, ang ganda na sinabi. Nandito po ako sa Davao. Ito. Bakit tayo lumabas to? Ayan. Sorry.
Nandito po ako sa Davao City, nagpapatrol para sa security ng mga darating. Bukas po ang airport ng Davao City. O, ulitin natin ha, bukas ang airport ng Davao City. Huwag kayong maniniwala sa fake news. Ayan. Sabi nito ni Alerina Banat Bay, sabi ng asawa ko, balita dito sa South Korea, tatanggalin daw mga US Army at ipapalit Japanese Army. Di totoo yan. Wala akong narinig na ganyang balita. Uy, grabe naman to si Regina, oh. Pumupula, oh. Namumula-mula, oh. Ang sabi nito ni Regina. Dali. Ayaw. Ala, ayaw. Might be you. Ayan. Regina Bango. Grabe, oh. May papula-pula. Grabe yung Patrick Sayon. Ayan. From Baltimore, Maryland. Grabe naman ito. Aminado tayo naman siya to the max. Lahat ng credit card niya. Ganun talaga eh. Grace Tagaraw. Grabe, ang bilis ng mga nagpapakulay dito. Nick Grace Tagaro, salamat po. Nikki Labaya. Grabe naman kayo. Limit na? Oo, bago mag-monetize. Di ko alam eh. Tagal na yung akin eh. O, sabi nito, naman po nagsara ang airport ng Davao. Kanina nga, ayun, anak daw niya. O, sabi nito, hindi, kaya nga huwag kayo naniniwala na kayo sa akin na yan si Maharlika, fake news yan. Noon pa yan eh. Hindi na tumigil yung babae na yan eh. Di ba? Anong epekto nun? Pag sinabing ang Davao sarado, anong epekto? O di, hindi pupunta ang tao. So kanino siya nakakampi talaga? Eh tayo nga, iniengganyo natin pumunta mga kababayan natin. Alam mo, kahit si Boss Dada at si Coach Oli, last minute eh. Sa totoo lang last minute, magastos yung kanilang flight. Pero ginawa nila doon to show support bilang SMNI host. Nagkataon lang po ako kasi I have to work, may trabaho ako, tsaka meron po akong meeting bukas na importante na hindi ko pwedeng cancelin. Kung pwede ko lang cancelin yun, ginawa ko na. Pero hindi pwede. Kasi matagal na yung meeting na yun, magagalit naman yung kausap ko. Salamat po Sharon Fortage, Bernie Sigres. Gusto nyo, padala na lang natin si Jay Guevara eh. Jay, maghanap ka ng ticket dyan kung magkano. Tapos, ipadala ko na lang sa'yo. Patikitan kita. Ticket lang ng bus ha. Hindi ng aeroplano. Ticket lang ng bus. Mag-bus ka siya papuntang Davao. Baya Zoom meeting na lang kayo ba? Nandiyan naman si nandiyan naman si Coach Oli tsaka si Boss Dada. Baka si Maharlika utos siya ni Aimee. Sabi ko sa inyo, Trojan horse yan. Sa Banateros lang kayo. Kung gusto niyo talaga ng legit DDS, Banateros. Baka nga ngayon, nandun na ngayon sila. Kinakausap na siguro niyan. Eventually si Pangulong Duterte yan. Uy, abangan nyo pala, maiimbitahan namin si Pangulong Duterte sa studio para maging guest namin sa Banateros. Abangan nyo yan, ha? Ito pa, ano pa ba? Anong Bateros legit? Dagdagan mo naman ng Banateros, ikaw naman.
Oh, abangan yun si ano diyan, si JG para magbubus siya papunta diyan. Ha? Kumuha ka na ng ticket diyan sa may ano yun, ano ba yun? PTEX ba yun? Oh, punta ka na doon. At parang lumilindol. Oh, sabi dito, kahit mag-close ang airport sa Davao, alam mo, ingat tayo. Masaya kaya si Rocky sa mga ginawa niya. Tagumpay na naman siya dahil napagsabong na naman niya. Alam niyo, ito, makinig kayo. Ngayon, nakakaano na, magiging matalas tayo. Mukhang nahaluan tayo ng mga Trojan horse. Maniwala lang kayo yung mga legit na Duterte supporter. In terms of issues, sige, pwede. Pwede nating pulutan ng bawat isa ng kaalaman. Pero in terms of Duterte, pili lang talaga yung nakakausap ni Pangulong Duterte. Nandyan si Panelo. Yan, si Panelo. Siyempre si Senator Bongo. Yan, matik na yun. Ingat tayo. Baka mamaya, kung sino-sino na nagsasalita, tapos nagkakagulo lang. Diba? So anyway, hanggang dito na lang po muna tayo. Ha? At magkita-kita uli tayo. Ayun, sa PTX ka lang ang sumakay. Yun, PTIX. Ang aga mo mag-live. Hindi, wala akong live ngayon. Saturday ngayon. Nagkataon lang po talaga na may sagot si Pangulong Marcos. Ako, I still give the benefit of the doubt kay Presidente na maybe he is just misinformed because of his busy schedule sa US. Pero sana, Mr. President, wag niyong kakasuhan si Pangulong Duterte ng treason or any case against Duterte. Kasi itong ginawa ni Lagdameo sa governor diyan na panggigipit, tandaan ninyo, ang ibon habang pinipisil yan, lalong kumakawala yan. Hindi ganun ang tamang habang ang mga Pilipino, habang lalo mong binubusalan, lalong papalag yan. Kung gusto mong hindi pumalag ang tao sa iyo, the right thing. Minsan nagkakamali, it's okay. People would understand mo yun to yung kanilang naratan. Mali po yun, Mr. President. Mayayari ho kayo doon. Kaya hindi maganda yun. Yun lang, kinig po. Huwag po ka makikinig sa mga payo ng mga amuyo nyo na nagsasabing, ganito gawin mo sa kanila, kawawain. Hindi tama yun, sir. Ganyan ang noong panahon ng habang lalong kalaban, malakas. Diba? Nung pabayaan, walang mangyayari. Pero pag kinipit mo yun, naku po, mas lalong magwawala yun. Yung Pangulong Duterte. Iba ho si Pangulong Duterte. Pag yan ho ang naku po, wala, finish na. Hanggang dito na lang po muna tayo. Kita-kits ulit sa Banateros sa Lunes. Salamat po.